The Global Horror Files. Kwentong katatakutan, kwentong kababalaghan, kwentong kapanindig sa The Global Horror Files. Magandang araw sa iyo, Kuya JM, at sa inyong mga tagapakinig. Hindi ko na po sasabihin ang tunay kong pangalan. Baka hindi nyo ako paniwalaan o baka balikan pa ako ng mga nilalang na yon. Pero kailangan kong ilabas to dahil hanggang ngayon hindi pa rin ako makatulog ng maayos. Nangyari ito sa isang lumang seminaryo sa Pangasinan kung saan ako dating nag-aaral. Opo, isa po akong seminarista. Bago pa man ako graduate, may isang bahagi ng lumang gusali na lagi naming iniiwasan. Luma na, sira-sira at sabi ng matatanda, doon daw nagpapakita si Paring Pugot. Ayon sa kwento, isa raw siyang pari noong panahon ng Kastila na pinugutan ng ulo dahil sa pagtataksil sa simbahan. Simula noon, nagpaparamdam siya, lalo na sa mga seminaristang matitigas ang ulo. Noong gabing yon, naiwang bukas ang kapilya. Ako ang na-assign mag-lock. Alas 10 na ng gabi, madilim at tahimik. Kinuha ko ang susi at mag-isang pumunta. Habang papalapit ako sa lumang hallway, nararamdaman kong parang may nakatingin. Ang hangin biglang lumalamig. Pagdating ko sa pinto ng kapilya, biglang bubukas ito. Kahit wala akong hinawakan. Pumasok ako, kinakabahan. Tahimik pero may kakaibang amoy. Parang insenso at nabubulok na laman. Paglingon ko sa altar, may nakita akong nakaputing lalaki. Nakatalikod, nakasuot ng sutana. At isa nga siyang pari. Akala ko isa sa mga guro namin, pero nung tawagin ko siya, hindi siya lumingon. Lumapit ako ng kaunti at unti-unti siyang humarap. Wala siyang ulo. Sa dibdib niya may hawak siyang krus at ang leeg niya duguan. Hindi ako makagalaw, hindi ako makasigaw. Pero narinig ko siya. Sa isip ko parang telepathy. Bulong. Sabi niya, bakit mo ko ginising? Biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa kapilya. Wala na siya. Pero iniwan niya ang amoy. At ang markas sa sahig, dugo, isang bilog, parang simbolo. Kinabukasan, binagnat ako. 3 araw at hindi ko maalala ang sumunod na nangyari. At kahit umalis na ako sa seminaryo, minsan sa salamin, nakita ko pa rin siya sa likod ko. Kaya po, pakiusap, kung madadaanan nyo ang lumang kapilyang yon or may makita kayong mga lumang kapilya, huwag kayong basta-basta papasok, lalo na kung gabi, lalo na kung wala kayong kasama. At dyan nagtatapos ang kwento ng ating seminaristang letter sender. Para sa mga gustong mag-send ng kanilang mga istorya ng kababalaghan, katatakutan, mag-email lamang kayo sa powerbuildph at baka kayo ang sumunod na ma-feature namin or ang kwento ninyo ang sumunod nating ma-feature dito sa ating channel. Maraming salamat po at mapagpalang araw sa inyong lahat.